Magsitayo po ang lahat para sa nobena sa karangalan ni Santiago Apostol. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, natitipon tayo ngayon upang ipakita ang ating pagmamahal sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtulad kay Santiago Apostol. Santiago Apostol ay kapatid ni Juan Evangelista, mga anak ni Zebedeo. Sa gitna ng pagiging mangingisda, tinawag sila ng Panginoon kasama ni Juan upang maging mga malakayan ng sangkatauhan na bubuo sa simbahan na itatatag ng Panginoon. Saksi si Santiago sa mahalagang pangyayari sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Naroon si Santiago na buhayin ni Jesus ang anak ni Jairo. Saksi si Santiago sa pagbabagong anyo ni Jesus. Kasama siya ng Panginoon sa huling hapunan at sa panalangin sa Getsemani. Santiago ang unang alagad na tumanggap ng korona ng pagiging martir sa pagkapatay sa kanya dahil sa isa siyang tagasunod ni Kristo. Naging tapat siya sa Panginoon hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Pagsisisi. Iniwan ni Santiago ang kanyang gawain upang dagliang sumunod sa Panginoon. Sa mga pagkakataong hindi namin pinansin ang panawagan ng Panginoon sa aming buhay, sa halip ang tawag ng kayamanan, karangalan at kapangyarihan ang aming sinundan. Mahal na po ang Santiago, tulutan mo sa tawag ng Panginoon, kami ay makatugon gaya ng ginawa mo. Panginoon, kami kaawaan mo. Namala si Santiago ang mga mahalagang pangyayari sa buhay ng Panginoon. Sa mga pagkakataon na tumanggi kaming tingnan ang mga biyaya ng Diyos sa kapaligiran at sa halip ay napuno kami ng takot at agam-agam. Santiago, kami tulungan. Kristo, kami kaawaan mo. Mahal na po ang Santiago, tulutan mo na mabuksan ang aming mga mata sa mga biyaya ng Panginoon sa aming buhay. Kristo, kami kaawaan mo. Inialay ni Santiago ang kanyang buong buhay sa pagsakatuparan ng misyon na sa kanya ay naaatang. Sa mga pagkakataon na tumakas kami sa mga pananagutan sa buhay, Santiago, kami tulungan mo. Panginoon, kami kaawaan mo. Mahal na po ang Santiago, tulutan mo na harapin namin at gampanan ang gampanin namin bilang mga Kristiyano. Panginoon, kami kaawaan mo. Pagbasa. Page 20. Pagbasa mula sa mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lupod ka lang, Panginoon. Walang haliping makakapaglingkod ng asabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapabuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod na sabay sa Diyos at kayamanan. Kaya sinabi ko sa inyo, huwag kayo mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kayo'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay na kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, at ibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas.
dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong suliranin sa bawat araw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Sulyap sa buhay ni Santiago. Nang mamatay na ang Santo Apostol, taong 11 ng pag-akyat sa langit ni Kristo, ay kinuha ng kanyang mga alagad ang kanyang bangkay, dinala sa wawa ni Jope, inilulan sa isang daong, nilayag at dinala sa Espanya, itinuloy sa Compostela at inilagay sa isang libingang marmol. Sa kalaunan ng panahon ng matalo ang mga Kristiyano at pag-usigi ng mga Moro, ay nalimutan ang lugar na pinaglibingan sa mahal na bangkay dahil sa naging gubat na tinubuan ng damot matataas na kahoy hanggang sa panahong naghari ang Don Alfonso El Castro. Sa panahong yaon, may nagbalita sa Obispo Teodomiro na isang gubat ay may nakikitang malaking liwanag. Sa balitang yaoy, pinaglakbay ng obispo at nang makita ang katotohanan ay pinaliwanag at ipinahukay nila. Nakakita ng guwang na parang isang yungib na kinalalagyan ng ataol na marmol na ang laman ay ang bangkay ng Santo Apostol. Sa himalang ito ng langit ay nagpasalamat sa Diyos ang obispo at ipinabalita sa Haring Alfonso. Ang lugar na iyon ay pinaglakbay ng hari, pinatayuan ng simbahan, pinagyaman at ang altar mayor ay nilagay sa lugar na kinakitaan ng Santa Reliquia. Pagninilay. Maghuhusdili ka, taong Kristiyano, sa pagpapala ng Diyos sa bangkay ng Santo Apostol, at dito natupad ang hula ng propeta na nagsaysay. Iniingatan ng Diyos ang mga buto ng banal. Ngunit, ano kaya kinarapat niya sa gayong tanging pagpapala ng Diyos? Mula nang tumugos si Santiago sa tawag ng Panginoong Jesucristo, hindi siya nagsawa na sumunod sa Kanya. Bagamat, sa ilang pagkakataon dala ng kahinaan, siya ay nagkamali, ngunit patuloy siyang bumabalik sa pagsunod sa Panginoon. Ito rin ang paanyaya sa bawat isa sa atin. Sundan natin ang yapak ni Santiago sa pagsunod kay Kristo. Mga pagsamo kay Santiago Apostol, luluhod po ang lahat. Lumapit kay Santiago upang tulungan tayo na ilapit ang ating mga mithiin at kahilingan sa ating Panginoong Jesucristo. Mahal na po ang Santiago, sa harapan ni Kristo, kahilingan namin na iyong dalhin. Sa bawat panalangin, Santiago Apostol, ipanalangin mo kami. Santiago Apostol, ipanalangin mo kami. Mahal na po ang Santiago, simbahan namin ay tulungan upang tunay na maipahayag si Kristo sa mananampalataya at sa mga ayaw maniwala. Mahal na po ang Santiago, sa harapan ni Kristo, kahilingan namin ay iyong dalhin. Santiago Apostol, ipanalangin mo kami. Mahal na po ang Santiago, pamahalaan namin ay gabayan upang patiwalian ay talikdan na sa gayon ang bayan ay tunay na mapaglingkuran. Mahal na po ang Santiago, sa harapan ni Kristo, kahilingan namin ay iyong dalhin. Santiago Apostol, ipanalangin mo kami. Mahal na po ang Santiago, kabataan namin ay akayin mo sa landasang pagsunod kay Kristo upang magtagumpay sila sa mga tuksong makamundo. Mahal na po ang Santiago, sa harapan ni Kristo, kahilingan namin ay iyong dalhin. Santiago Apostol, ipanalangin mo kami. Mahal na po ang Santiago, pamilya ingatan mo upang ang mga mag-asawa ay laging panahan ng katapatan at pagmamahalan na nakasunod sa aral ni Kristo. Mahal na po ang Santiago, sa harapan ni Kristo, kahilingan namin ay iyong dalhin. Santiago Apostol, ipanalangin mo kami. Tatayo po ang lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin po kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Mga dalit kay Santiago Apostol, marilag na Apostol at Martir, Santong Pintakasi namin. Santiago, iyong ihain sa Diyos ang aming daing. Ebanghelyo'y nagbabantog, na dakila ang pag-irog, sa iyo ng maalindog at karikit-karikitang Jesus. Ang ganti na may irog din ang puso mo sa may giliw. Santiago, iyong ihain sa Diyos ang aming daing. Yaong mukhang sa dilag ni Jesus nang magliwanag at sa tabor ay sumikat sa hari ng Astor tulad na nagsambulat ng sinag, pinalad mong panoorin na kasisilaw ng ningning. Santiago, iyong ihain sa Diyos ang aming daing. Nang pagtipunan ng dibdib ng balabalaking sakit na sa huwerta ay tiniis, na dugo ang ipinawis ni Jesus mong iniibig. Ikaw na may nakaramay rin sa gayon dusa't hilahil. Santiago, iyong ihain sa Diyos ang aming daing. Ang maestro mong maalam ng mag-uli ng mabuhay at lumabas sa baunan na ipinagtatagumpay ng mga santos sa tanan ang puso mo sa hilahil na hangot na kamit aliw. Santiago, iyong ihain sa Diyos ang aming daing. Napakitang makailan sa iyot sa tanang kawal bago sa mundo pumanaw at saka pinanaugan ng Espiritu Santo naman, kaya nga doon din nangaral sa Jerusalem. Santiago, iyong ihain sa Diyos ang aming daing. Sa Ebro, sa Saragossa ay nakita mo si Maria sa isang hasping kalumna, madlang anghel ang kasama. Nagpupurit, nagsasaya, puriing ulit-ulitin ang reynang maluningning. Santiago, iyong ihain sa Diyos ang aming daing. Sa Judea at Samaria, Jerusalem at Espanya, nangaral ka't kumikita ng maraming kaluluwa, maliwanagan ang pita. Nangaral na nagniningning ni Kristo sa iyo'y habilin. Santiago, iyong ihain sa Diyos ang aming daing. Ang iyong puso at dibdib sa pangangaral nagtiis, hindi maulatang sakit, puyat, gutom, pagod, pawis, talinghagan iyong kalis, na pangako mong inumin kay Jesus mong ginigiliw. Santiago, iyong ihain sa Diyos ang aming daing. Maraming nahihibuan ng mga lihis na aral sa pagsampalatayang tunay kay Kristo iyong inakay. Ito ang kadahilanan ng puot ni Abatyar, kaya't hiningi sa baliw na haring ika'y patayin. Santiago, iyong ihain sa Diyos ang aming daing. Ipinayag mo sa langit ang iyong bayaning dibdib, sa kapait-paitan kalis na kamatayang malait, sa Diyos nga ang ibig ng puso'y makarating pag-awitan at purihin. Santiago, iyong ihain sa Diyos ang aming daing. Pamagat mo ang Boanerges na talinghaga ng bagsik, ngayon ikay nasa langit sa mga mori pasakit, at sa Kristyanong sumambit, ligaya't tawa ng dibdib, sapagkat kung pag-usigin, gawin mo sila'y ampunin. Santiago, iyong ihain sa Diyos ang aming daing. Sa kalis mong tagsakdal tapang, sumuko sa Abderaman, may 70,000 kawal na sundalo ang nahalang, sa kamong pinagbakahan ng Espanya na sanggalang, sa panganib na masupil na mga morong taksil. Santiago, iyong ihain sa Diyos ang aming daing. Marilag na Apostol at Martir, Santong Pintakasi namin. Santiago, iyong ihain sa Diyos ang aming daing. Panalangin kay Santiago Apostol. Mahal na patron namin, Santiago Apostol, Mula sa pagiging mangingisda, tinawag ka ng Panginoon upang mamalakayan ng sangkatauhan na bubuo ng Kristyanong sambayanan. Tulungan mo kami upang madinig ang tawag ni Kristo sa aming buhay. Naging saksi ka sa mga mahalagang pangyayari sa buhay ni Jesus. Makita nawa namin sa aming paligid ang masaganang pagpapala ng Panginoon. Sa iyong buhay, tinanggap mo ang kalis ng paghihirap. Tulungan mo kami na maging matatag sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay. Tulungan mo kami sa aming mga pangangailangan. Pagalingin mo ang aming karamdaman, patatagin mo kami sa gitna ng aming kahinaan. Dinala mo ang mabuting balita sa ibang bayan. Makatulong nawa kami sa pagpapalaganap ng simbahan. Sa aming paglalakbay, ikaw naway aming maging gabay, upang ang lahat ng tukso at kapahamakan na dulot ng kasalanan ay aming mapagtagumpayan. Nang sa gayon, kami makarating sa makalangit na tahanan. Makasunod nawa kami kay Kristo tulad ng pagsunod mo ng buong katapatan hanggang sa huling sandali ng aming buhay. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po.
ika-6 na araw ng nobena. Si Santiago, tuyara ng lubos na pagtitiwala sa awa at biyaya ng Diyos. Sila'y pinagbilinan niya. Huwag kayong magbabaon ng anuman sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, balutan, tinapay, salapi o bihisan man. Ang ating pong punong tagapagdiwang ngayong araw na ito ay miyembro ng team ministry sa pambansang dambana at parokya ng Banal na Awa ng Diyos mula sa Marilao, Bulacan, Reverendo Padre Romeo Sasi. Mga mag-aalay ng simbolo, Kapitan Lito Raimundo, Konsehal Willie Valencia, Konsehal Ruel Marquez, Judge Mirna Lagrosa, Paul Valenzuela, Randy Sayo, mga tagapagtaguyod, SPPC Bagong Silang, Isabel Hiraya Evangelista, Domingo Zenaida C. Santos, Paulo Gemma Bernardo, Wilfredo and Glenda Villarreal, Wilfredo and Francisca Gonzalez, SPPC Sumilang, Teresa Borja, Dolores Reyes, Marites Fajardo, Tigna Mangalili, SPPC Santa Ines Proper, Mr. and Mrs. Ramon Reyes, Pasca. Sasama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na pagsamo para sa pasasalamat ni Ferdinand and Maxima Sayo and family, Virginia Ramos and family, Nicolay Madrid Tagle, Edwin and Vilma Villanueva and family, Lorenzo and Susan Enriquez and family, Rani, Leg and Yuan Colantes, Baby Refugio and family, Ogie Gonzalez and family, Mr. and Mrs. Ed and Oki San Diego and family, Kenneth Lloyd V. Zaragoza, Charina and Charmaine Hernandez, Presidium Reyna ng mga Anghel, El Shaddai. '81st Anniversary of Legion of Mary, Presidium of Mater Christi, Nubi Monanhaya, para sa natatanging kahilingan ni Danilo Tabao, para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Jerwin Manaul, Julian Ramos, para sa maagang pagaling ni na James Amiel Camacho, John Mark, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Magdalan, Rosa, Josefa, Ramon, Filomeno, Wilma, Emitoria, Mario, Francisco, at ang mga kaluluwa sa purgatorio na walang nakaalala. Gayon din po para sa lahat ng nag-alay ng mass card sa mga mahal nila sa buhay.
Magsitayo ka ang lahat.
Ngunit pagsamasahin pa natin ating pagpupuri, pagpasalamat at pagsamba sa ating Diyos. Ialay natin ang misang ito para sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga pamilya, sa lahat ng pamilya dito po sa pamilya ng Santiago Apostol, hindi na lahat ng mga may sakit at may karamdaman, lahat na may pinagdadaanan sa ating buhay. Kasama ito ng ating mga pangsariling kailangan, tayo po magdiwang. Sa ngalang Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagpapakaisa ng Espiritu Santo'y sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo masaya nagkakatipon sa piging ng Panginoon upang pasalamatan natin Diyos sa kanyang kabutihan. Patuloy niya tayong inaanyahan upang tayo patuloy sumunod sa kanyang anak na si Jesus. Kaya upang marapat tayo sa banal na pagdiriwang, amin natin sa Diyos ang pagkakataon hindi natin isinasabuhay ang kanyang mga tulot aral sa mapagkakataon tayo kasala. Tingin natin ang habag at pagkakataon ng Diyos upang marapat tayo sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa mga Diyos at sa inyo mga kapatid na lugar nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking kapatulan. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga hirap mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalang sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng Panginoong Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka, Kristo, 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 maawa natin ating mauluhin ng pagpapala mula sa Diyos para sa misang ito. Manalangin tayo. Ama namin mga pangyarihan, kalagdagan mo po kami at pagbigyan ng magtamit ng kalooban karagdagan upang sa maalab ng pag-ibig, pag-asa at pag-ibig kami manalangin tumatalima sa iyong kautusan sa pamitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasalain diyan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at ika-15 ng ikalawang buwan na sila dumating sa ilang ng Sin sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ng Panginoon kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ng kanilang pupulutin at ihahanda. Sinabi ni Moises kay Aaron, ang buong bayan ay paharapin mo sa Panginoon sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap sa Panginoon. Sa gawin ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap
ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi niya kay Moises, "Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos." Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupay na lalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy tinipig. Hindi nila alam kung ano yon, kaya nagtanungan sila, "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Tinitikis nilang kusa, sinusubok nila ang Diyos. Ang hiningi ay pagkaing gustong-gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito, "Sa gitna ba nitong ilang mabubusog niya tayo?" Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayon paman itong Diyos nag-utos sa kalangitan, at ang mga pinto nito ay agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkain bumuhos sa parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Yaong ihip ng amihan ay siya rin ang nagutos. Sa taglay na lakas nga'y dumating ang hanging timog. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang pagkain nilang karne masaganang dumarating. Makapal na mga ibon na sindami ng buhangin. Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabagsak. Sa palibot nitong tolday, doon nila tinatanggap. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Magsikayo po ang lahat. Salita ng Diyos, ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Munting araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya sa maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinupa ang mga iyon. May binhi naman nalaglag sa kabatuhan, sapagat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhi iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhasa ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag
at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing na laglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig 100, may tig 60, at may tig 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinagmuri ka namin, Panginoong Jesucristo. God is good All the time. all the time. God is good. Palapakan natin ang Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Papasalamat po ako kay muli pong na-imbitahan dito po sa ating parokya, ang parokya ni Santiago Apostol. Ngayon po ako ay nasa pambansang dambana po ng Divine Mercy at natutuwa po ako sapagkat madalas din po marami taga-atin na nadadalaw po doon at hindi ko po nakakalimutan ang mga tao dito po sa pamayanan po ng ating pamayanan ni Santiago Apostol. At sa ating mga pakikinig sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating pagsunod sa Kanya araw-araw sa banal na misa, sa banal na Eucharistia, tayo ay patuloy na inaniya ng ating Panginoong Jesucristo upang patuloy nating makilala ang ating Panginoong Jesus. Kaya noong nakaraang linggo ay nagpakilala ang ating Panginoong Jesucristo sa atin bilang isang mabuting pastol na kung saan tunay na nakita natin ang puso, damdamin ng ating Panginoong Jesucristo ay gayon na lamang sapagkat na makita niya ang maraming tao na sumusunod sa Kanya at nakikinig sa Kanya ay nantig ang Kanyang puso at tuloy na nakita niya ang mga tao ay parang mga tupang walang mga pastol. Kaya tunay na sa Kanyang kababandog natin ang Panginoon Jesucristo ay umalik muli sa Kanyang mga alagad. Kahit alam natin na inaaniya niya ang mga alagad, tumabi muna kayo sa mga matahimik na lugar at doon kayo magnilay at magpasalamat. Pero ang Panginoon Jesucristo, siya mismo ang gumawa ng paraan upang tunay maramdaman niya ang presensya ng Diyos at ang presensya ng Diyos naramdaman niya sa feeling ng mga tao na kanyang pinapangaralan. Kaya tunay na gayon na lamang napakatindi na salita ng Diyos sapagkat ang pagiging pastol ng Diyos ay naramdaman din natin. Sa ating unang pagbasa, napakinggan po natin sa unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo na ang mga Israelita ay inakay din sa pamamagitan ni Moses patungo sa lupang pangako upang sa gayon iligtas sila at bigyan sila ng kanilang sariling bayan at doon sila yung makapamuhay at makapagpuri, makasamba kay Yahweh. Kaya't natin gayon na lang pag-ibig pagman Diyos pero dumarating ang mga pagkakataon ang mga tao ay natatampo na din sa kay Yahweh. Kaya natin sa unang pagbasa na ang mga tao ay nagtatampo, hindi na naalala ang pagligtas na ginawa sa kanila ni Yahweh nang sila ay tumawid sa dagat na pula. Ang naalala nila wala silang makain sa kanilang pupuntahan sa disyerto. Doon sila nakaranas ng gutom, doon sila nakaranas ng pagkauhaw. Kaya sinabi nila ito kay Moses. At ang Diyos ay tunay na mapagmahal. Nakita natin si Moses nagsalita at kinabukasan, nagpadala siya kaagad na makakain ng mga tao. Nagpadala siya ng pugo at nagpadala din siya ng mga parang hamog sa buhanginan. At ito ang kanilang ginagamit upang maging mana at pagkain nila sa araw-araw. Kaya ito napakabuti at ang pagmamahal ng Diyos. Hindi sa ating narinig na pagbasa, ipinakita ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang damdamin sa mga tao nung siya ay nakita niya mga tao na para bagang tuliro at walang direksyon ang kanilang buhay. Sa puntong ito ay kanya din namang nilapitan ng mga taong ito at sila ay kanya din nilapitan at pinangaralan at tunay na
binigyan niya ng pagkakataon upang maramdaman nila ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, sa ating din pong buhay, yun din po ang nangyayari sa atin araw-araw. Tayo din po, tulad ng mga salita, para din po tayo mga tupa na tuliro ang ating buhay. Marami tayong mga pangamba, marami tayong mga agam-agam, lalo itong pagdaan ng pandemic. Tayong dati merong mga takot, sana Lord, huwag po kaming matapuan ng COVID-19. Ang napakabuti ng Diyos sapagkat tayo patuloy na pinag-aadya, patuloy niya tayong tinutulungan at inililigtas upang sa riyon maramdaman natin ang presensya at pagmamahal ng Diyos. Kaya sa ating buhay, tunay na napakamahalaga ng ating pagtitipon sapagkat alam natin sa pagtitipon ito, tayo ay binubusog tayo sa ating kagutuman sa salita ng Diyos. At laligit, pinupustos tayo ng Diyos sa ating kagutuman sa pagkainbibigay ng buhay ang Eucharistia. Na kung saan sa ating mga pagbasa, ito ang pinagkakaloob ng ating Panginoong Hesukristo upang sa gayon tayo ay tunay na magabayan, patnubayan ng Diyos upang tayo lahat ay sama-samang maglakbay kasama ang ating Panginoong Hesukristo patungo sa buhay na walang hanggan. Sa ating pagparangal sa ating mahal na patron, si Santiago Apostol, nagpapasalamat po ako sapagkat may mga napulot po ako dati mga nobinaryo ni Santiago Apostol at nakuha ko dun sa library at kahapon binabasa ko po yung isang nobinaryo at sabi ko, dito lang pala makita yung matandang istorya ni Santiago Apostol, ang mga milagro ng mga pananampalataya ng mga tao at higit sa lahat bakit nagkaroon ng larawan na ni Santiago bilang isang kabalyero. Alam natin si Santiago ay isang magsasaka lamang, pero natin si Santiago pala isang kabalyero upang sa gayon tayo siya rin ang manguna sa bawat sa atin upang sa gayon ang ating paglilakbay ay tunay na mapuspos ng pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya sa nabasa ko na kwento niya ay sinasabi ko na sa nabasa kong story doon na siya pala ay hindi lamang espada at eskudo ang kanyang hawak, meron din daw po siyang hawak na susi na kung saan ay tunay na itinuturo niya sa hari ng Espanya kung saan makikita ang kanyang lugar na pinagtataguan ng kanyang mga labi. At tunay na ito ay naging dahilan, naging sabi niya legend, pero ito ay naging bahagi ng ating pananampalataya na kung saan ito din naman ang ating laging hinahanap, matagpuan natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating paglalakbay. Kaya tunay na tayo din ay patuloy pinapatnubayan ni Santiago Apostol upang sa gayon ay tunay na makita natin ang landas patungo sa ating Panginoong Jesus. Tunay na si Santiago ay isa sa mga alagad na inutusan niya, sige, humayo kayo ng dala-dalawa. At natin si Santiago ay tunay na nangaral at kanyang itinuro ang ating Panginoong Kristo. Pinangaral niya kung saan makikita ang ating Panginoong Kristo at tunay na hindi siya parang nagsawa sa kanyang mga pangaral sapagkat marami ang tunay naghanap, nakakita ng daan patungo sa ating Panginoong Hesukristo. At itong ginagawa ni Santiago Apostol sa bawat isa sa atin upang tayo lahat ay tunay na makita natin ang direksyon, ang daan patungo sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating banal na Eucharistia, sa pamamagitan ng ating pagtanggap ng kanyang katawan at dugo, at pagsusumikap natin upang tularan ang halimbawa ni Santiago Apostol ng pagpatuloy na paghahanap sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya tunay tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ang pagiging pastol ng ating Panginoon ay patuloy nating ginagampanan. Ang pagiging pastol ng ating Panginoon Hesukristo patuloy nating tinutularan
tulad din po ng mga binhi na nasik sa iba't ibang uri ng lupa. Tayo din po ay tunay na patuloy na hinahasikan ng ating Panginoon Kristo. Pero nasa atin din desire kung gusto natin tunay na lumago o hindi lumago o kaya mamatay ang itinanim na pananampalataya ng ating Panginoon Kristo sa ating mga puso. Kaya mga kapatid, sa ating pong pananampalataya dito po sa pamayanan ng Plaridel, tayo po ay nagpapasalamat sapagkat nakita natin hindi na sayang ang mga inihasik na binhi ng ating Panginoong Kristo. Mga bata, mga may edad, mga dalaga at mga binata na natin ito'y narito pa rin sa ating puso. Ang mga bata na dati naabutan ko po na mga bata dala-dala pa lang ng mga lolo't lola at sinasama nyo nagsisimba dito. Dati kakalat-kalat lamang sa paligid ng bisita, pero ngayon ay mga binata at dalaga na at sila ay sama-sama ng bumubuo na inyong pananampalataya. Nakita natin ito ang dulot ng pandemic sa ating buhay. Akala natin ang mga matanda rito ay mawawala na lamang, na mawawala na rin ang mga tradisyon at ang pananampalataya natin dito sa pamayanan ng Plaridel. Pero nakita natin mga matandang ito, sila ang naghasik ng binhi sa mga kapatid natin na mga bata na ngayon ay naglilingkuran na po dito sa ating simbahan. At someday, yung mga anak nila, sila din po ang mga susunod na maglilingkuran dito sa ating pamayanan ng Plaridel. At ito dapat po nating pagpasalamat sapagkat ito po ang pinagkaloob na binhi ng ating Panginoong Kristo. Kaya na tinanggap natin na binhi ay pagsumikapan natin na mapalagahan. Pagsumikapan pa rin natin itong lumago at tunay na sabing magbunga sa bawat isa sa atin. Upang sa gayon, ang larawan ni Santiago Apostol bilang tagasunod ng ating Panginoong Kristo ay matatak din sa ating mga puso. Tayo na mga naghahanap at patuloy na nagsasaliksik sa ating Panginoong Kristo, ay patuloy natin makita ang ating Panginoong Jesus sa pagitan ng paglilingkod at sa lahat sa pagitan ng ating mga paggawa sa ating pamayanan, sa ating simbahan, at sa lahat sa ating bayan na ito. Pagsumikapan natin manatili sa ating puso, manatili sa ating mga isipan ang pananampalataya na hinasik sa atin bunga ng pagmamalasakit ni Santiago Apostol. Pagsumikapan din natin, tayong lahat ay makita din natin ang paglago ng kaloob ng Diyos sa lahat ng mga sumusunod sa ating Panginoon Kristo. Santiago Apostol, ipanalangin mo po kami. Nagsitayo po ang lahat. Kapatid, sabihin natin sa Diyos ang ating pagnanais at isang masaganang ani para sa mundo at sa ating buhay habang ating sinasalamin ang hindi matabang lupa sa ating buhay. Kailangan natin na tayong lahat ay tunay mamunga at tunay mauspos ng biyaya bunga galing sa ating Panginoon. Ating tutugon, Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang simbahan naway magbunga ng mayamang ani sa pamamagitan ng katapatan at dedikasyon ng kanyang mga lingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ani ng katarungan
naway magbuhat sa hindi makasariling paggawa ng mga pinuno, mambabatas at hukom ng gobyerno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo mabunga ang aming buhay. Ang mga magsasaka na nagpapagal sa bukid, naway umani ng bunga ng kanilang paggawa at makatulong sa ikauunlad ng sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit na nahihirapan sa mga kasawian sa buhay, naway masiyahan sa ani ng pagpapalakas loob mula sa kanilang mga kaibigan at komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo mabunga ang aming buhay. Ang mga tapat na yumao, lalo na sina Mercedes, Norma, Concordia, Angel, Angel, Salvador, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo mabunga ang aming buhay. Ibulong natin sa Diyos ang iba pa nating natatanging kahilingan. Mapagmahal na Ama, tulungan mo kami mapagdulot ng mayamang anin sa namang iyong itinatanim sa aming mga puso at buhay. Nawa kami tunay na magbunga ng pag-ibig at mabuting paglingkod sa kapwa araw-araw sa ngalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpas sa walang hanggan. Amen. Amen. Pag-aalay ng simbolo ni Santiago Apostol. Kandila. Ito ang sumisimbolo sa liwanag ni Kristo na siyang dala-dala ni Santiago sa kanyang pangangaral. Dahil sa kanyang masigasig na pagtuturo ng salita ng Diyos, naipalaganap niya ang liwanag ni Jesus hanggang sa dulo ng mga daigdig. Ang mga kandila ay iaalay ni Kapitan Tito Raimundo at Sister Percy Carasi. Tungkod at sisigla ng tubig ng peregrino. Ang tungkod na sumisimbolo sa katatagan na bigay ng Diyos at ang pagiging masigasig ni Santiago. Ang tungkod ang naging sandigan niya sa mga oras na siya ay nanghihina sa oras ng kanyang paglalakbay. Ang sisigla ng tubig naman na sumisimbolo kay Jesus bilang tubig ng buhay, ang siyang dala-dala rin ni Santiago sa mga dulo ng daigdig, upang ang mga nauuhaw sa salita ng Diyos ay makainom sa bukal ng buhay. Ang tungkod at tubig ang naging tanging baon niya sa kanyang paglalakad ng milya-milya, upang ang kanyang lakas ay patuloy na manauli at manariwa. Ang tungkod at sisigla ng tubig ay iaalay ni Kagawad Willie Valencia. Sombrero ng peregrino, si Jesus bilang ating dakilang kapahingahan, ang siya rin namang naging kanlungan ni Santiago sa oras na siya ay napapagal sa kanyang paglalakbay. Ang lilim ng sombrero na nagpapaginhawa sa isang manlalakbay ang nagsilbing pananggalang ni Santiago laban sa araw at bagyo na kanyang sinuong sa paglalakbay para lamang maihatid
ang mabuting balita ni Jesus sa tanan. Ang sombrero ng peregrino ay iaalay ni Kagawad Ruel Marquez. Kabibe. Ang kontsa o kabibe ang ginamit ni Santiago sa kanyang pangkain habang siya ay naglalakbay. Ito rin ang ginamit niya sa pagbibinyag sa mga naging Kristiyano dahil sa kanyang pangangaral. Ang kabibe rin ay sumisimbolo sa pag-usbong ng panibagong buhay. Kung kaya tunay na nasumpungan ng mga taong nakinig sa pangangaral ni Santiago ang bagong buhay na kasama ni Kristo, ang kabibe ay iaalay ni Judge Milna Lagrosa. Kalasag. Ang kalasag o panangga ang simbolo ng tagumpay na nakamit ng hukbong Kristiyano laban sa hukbo ni Abderrahman sa labanan sa Clavijo. Ang pagpapakita ni Santiago na sakay na puting kabayo ang nagpalakas at nagbigay pag-asa kay Haring Ramiro upang pamunuan ng kanyang sandatahan ng may higit na pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pamamagitan ni Santiago Apostol. Ang kalasag ay iaalay ni Brother Paul Valenzuela. Espada. Ang espada ang sumisimbolo sa katapangan ni Santiago Apostol, una sa pagiging mabuting tagapagtanggol ng pananampalataya at ang mabuting balita, at ikalawa ay ang kanyang katapangan sa pagiging martir ni Jesus. Siya bilang una sa mga apostol na nag-alay ng buhay alang-alang kay Kristo ang naging matatag na pagpapatibay ng kanyang tugon bilang pag-inom sa kalis ng Panginoon. Ang espada ay iaalay ni Brother Randy Sayo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin pa mga kapatid, kung itong ating mahandog ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain pinag-uutos nung araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin mo ang mga ginaganap ngayon na iyong mga lingkod at basbasan mo po ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubos mong kinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mga pangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamitan ng Jesucristo ang aming Panginoon. Siya ay naging kapwa namin maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil sa hangad mo magbago ang kinamyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya'y nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walumpay sa kalangitan, kami bubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin kong banal ang mga kalog na ito na aming inilalaan sa iyo, pinawag maging katawan at dugo na iyong anak, at ng aming Panginoong Jesucristo nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Nung gabi pagkanulo siya, inula kanyang pinatay, pinasalamatan kaniya, pinagati-ati niya iyon at tiniyabot sa kanyang mga kaibigan at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga kaibigan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, pagdiriwang namin ngayon ang alaala ng aming katubusan. Ninugay na ng pagkamatay, ang maling pagkabuhay, pagkakyat at pagluklok singkanan ng anak ni Jesus at hinintay namin ang dakilang araw na pagpapahayag niya sa gitna ng kanyang kaninian. Kaya naman, Ama, inihandog namin sa iyo bilang pasalamat ang kanyang katawan, dugo, ang haing kalugot-lugot sa iyo at nagliligtas sa mundo. Tunghayan mo po, Ama, ang mga handog na ito. Ipinagkatiwala mo sa iyong iglesia. Sa iyong kagandang loob, marapatin po na sa aming pagsasalo-salo sa isang tinapay kalis na ito. Kami mga pinagbuklod ng Espiritu Santo bilang isang katawan ay maging buhay na handog na papuri sa iyong kadakilaan kay Kristo. Alahanin mo, Amang, lahat ng pinatutungkalan namin ng paghahandog nito. Inilingkod na si Francisco na aming Santo Papa, si Dennis na aming obispo, ang tanang mga obispo, mga kaparian at mga diakono. Gili naman ang lahat ang narito ngayon sa iyong harapan, kasama ang aming mga mahal sa buhay, pamilya, mga kaibigan at ang buong mong sambayanan banal. Alahanin mo rin, Amang, lahat ng mga kapatid namin yumao na sa kapayapaan ni Kristo. Hindi ng lahat na mga pumanaw na, lalong higit ang aming mga kapatid na pumanaw na ginugay pa namin sa sandaling ito. Ama, mawain loobin mong kami yung mga anak ay magkamit ng pamanang langit. Makapiling nawa kami ng ina ng Diyos, ang mahal na Birhen Maria, isa ni San Jose na kanyang esposo, Santiago at ng mga apostol, hindi ng lahat ng mga banal sa iyong kaharian. Kaysa ng tanang kinapal na likas na sa kasalanan kamatayan, kami magpupuri sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, siyang pinagdaraan ng bawat kaloob mo para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, sama-sama tayong dumulog-sama. Tinating tayong lahat ay mapatawad sa ating mga kasalanan, maging mapapatawad din sa mga nagkasala sa atin. Ating samo ang lahat ating kailangan sa pag-awit ng panalangin tinuro ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sumalit ang ngalan mo, ang
namin, bigyan mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami at ang pamilya ng kapayapaan araw-araw. Iligtas mo kami sa kasalanan at ilayo po kami sa lahat ng kapahamakan. Samantalang hinihintay namin ang masayang araw ng pagbalik ng aming Panginoon Kristong tagapagligtas. Sapagkat iyon ang katiya at ang kapangyarihan ang Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga kaibigan, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Panginoon, tunghayan mo po ang aming pananampalataya. Huwag ang aming kahinaan at napakaraming pagkakasala. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming kalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa aming kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpaswalang dyan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong Jesus na muling nabuhay ay laging sumainyo. At sumayo rin. May kagalakan sa ating puso, ibahagi natin si Kristo, ang kanyang pag-ibig, kapayapaan, pagpapatawad sa ating mga katabi. Kapayapaan po. Kapayapaan. Sumayin lahat ang kapayapaan ni Kristo. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos. Inihandog niya ang kanyang buhay sa krus para sa ating kaligtasan. Mapalad tayong mga makasalanan, tinatawag niya makibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan tugon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Komunyong Espiritual. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minanasa akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Kamanang pagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ipinapakinawang mo sa iyong sariling buhay. Gawin mo kami pasilong na makabang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago na nagdudulot ng iyong pagbutihan sa ngalan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ngayon po ay natutunghayan natin ang pagtatanghal na handog ng mga sakristan at kabataan ng parokya ni Santiago Apostol para sa 500 taon ng Kristyanisasyon sa ating bansa. Taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahalo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, siyang nabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kapanalan, kapayapaan. Sa sandalan ko maniwala ang mundo.
sarili niyang handog. Laging tapat at laging tungkol, narito handa kami, Panginoon. Narito handa kami, Panginoon. Third, okay. Ngayon po, gagawin po natin ngayon ang raffle. First fight po, at para po sa grocery. Si Lord po ang pupulot ng mga pangalan po ninyo. Si Brother Rolly Abendanyo. Rolly Abendanyo. Si Amarero. Okay. Second po, Daisy Belen. Ayan po. Nay Daisy. Rosalina Flores. Rosalina Flores. Ayan po. Ayan Rosalina. Ilan na? Marina Reyes. Marina Reyes. Ito lang. Sana po. Pasita Iglesia. Pasita Iglesia. Tatlo, San Agustin. Isang estatwa ni San Agustin ang pinagkakalooban po, lumapalad ay si Jamis Guiana. Kaya talagang nanula. Pangalawa po, Edwin de la Cruz. Yata hagat. Oh, nga po eh. Garcia, Santiago de Salvata. Ito po ang ating estatwa ng ating mahal na patron. Maraming salamat po sa mga nagbigay po ng estatwa. Singalan po ng parokya ni Santiago Apostol sa pamumuno ng aming Kura Paroko, Reverend Father Tom Sulit, at ang katuwang na pari, Reverend Father Leonard Leonardo, kasama ang nagtataguyod ng buong nobunaryo sa paghahanda sa kapistahan ni Santiago Apostol, ang Confraternity of St. James the Great Claribel. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Reverend Father Romeo Sasi, sa inyong paglalaan ng inyong oras at panahon upang manguna sa banal na misa sa karangalan ng ating Pintakasi Santiago Apostol. Tanggapin niyo po itong aming munting handog mula sa Confraternity of St. James the Great. Muli po ang aming pasasalamat. Gayon din po ang pasasalamat sa mga nag-alay para po sa misang ito. Magsitayo po ang lahat.
So maraming salamat po sa taguig po ng ating pista 2021 at sa ating minamahal na pura para po at mga tulong na pari. At sa bawat isa po sa inyo, hindi ko po kayo makakalimutan. We are very dear sa aking puso. Mahal na mahal po kayong lahat. God bless you all. Ipupun niyo ang mga ulo, hindi ng pagpapala mula sa Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang Diyos ang tayo ng simbahan na nasasabit sa mga apostol o magayad na sa inyong pamilya at sa bawat sa inyo ng pagtugon ng Santiago Apostol. Ngayon, magpasalanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbusod sa inyo sa inyong pamilya para tularan ang bawa ng Santiago Apostol upang niyong mapatunayan sa lahat ng katapatan sa Kanya. Ngayon, magpasalanggan. Amen. Ang mga aral ng apostol ay magpatatag sa inyong pananampalataya, ang kanilang mga panalangin magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Ngayon, magpasalanggan. Amen. Pagpalain kayo kung hindi mamasabay mana po yung pagmahal ng Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay si Kristo ang puso ang ganda ng pag-ibig, tularan natin Santiago Apostol. Salamat sa Diyos. Talaga natin ang Panginoon. Maraming salamat po. God bless you all. Thank you po.